natin, hihimayin natin yung dash na yun doon sa pagitan ng birth year at nung passing away ni Ate Abby. And as I call on yung mga kasama namin sa praise team, we would discuss, we would share with you, ano nga ba si Ate Abby sa amin? Ano nga ba yung mga natutunan namin kay Ate Abby? And right now, yes, we want to relive the memory, we want to relive yung happy memories with her. But tonight, ang gusto rin po namin na ibahagi sa inyo is this one thing. Ano man yung mga example, yung legacy na iniwan ni Ate Abby, the best way to honor her memory, the best way to honor her life is to continue the legacy that she has shared to each of us. Right now, I will call on four of our friends from the praise team. Yung mga pag-uusapan natin, ano nga ba si Ate Abby sa praise team? Ano nga ba yung sino nga ba siya? Ang segment na ito ay pinamanggatang si Ate Abby, ang babaeng hindi, Ayan. Hindi, Ano ba yung mga hindi sa Ate Abby? Parang laging, ikaw na Ate Abby, ikaw na lahat. Pero merong mga part na hindi siya yun. Hindi siya yun. So ngayon, sa segment na to, unang part, si Ate Abby, hindi reklamador. So I would like to welcome three of our friends from the praise team. Four of our friends. Magandang gabi po at welcome po sa convention. Opo, nakita niyo yung mga pictures diba para convention. Kasi, opo, hindi po reklamador. Yun po yung alam ng marami. Yun po yung press release. Pero, ang totoo, nagre-reklamo rin naman po siya. So, parang mali yung second question. Nagre-reklamo rin po siya. Pero, paisa-isa. Yan, sa akin, every time I get to visit her dito sa MBS, nagre-reklamo rin naman po siya. Pero yun lang, reklamo, pero, alam mo lang, ano ba yun? Can I say it clearly? Dahil kapag may mga, alam niyo na, kapag na-distinguish siya sa ibang churches, o may hindi pala. Ang tabi ko pala sa akin, hindi reklamador sa ministry. Okay, so, napupunta ko talaga sa akin sa church. Yun, hindi siya nagre-reklamo kahit sa tambak na yung trabaho binibigay sa kanya, 1. Hindi siya nagre-reklamo kahit saan siya papuntahin, 2. Hindi nagre-reklamo kahit anong pagawa sa kanya. So, narayang paawitin siya, patugtugin siya, pag-lecturein siya, hindi talaga nagre-reklamo. Sa lahat. Sa ilan, nagre-reklamo. Pero yun, naghihinga lang siya ng sama na loob kasi para maipag-pray. Para maipag-pray siya, para ma-unburden. Hindi reklamador sa ministry, kaya po hanggang December, marami na po siya nauuhan ng mga commitments. So hanggang December, makakasama po rin po natin siya. Kasi hindi nga siya nagre-reklamo eh. Opo, kahit sa praise team, nung bata pa po ako sa praise team, wala pa po akong boses noon para magpagalit sa mga tao. Si Ate Abby naman, alam naman natin, hindi napapagalit. Pero nung tumanda-tanda na po ako, at nagkaroon na po ng mga bagong direksyon, hindi rin siya nagre-reklamo kahit na yung mga tinuturuan niya sa choir ay nagsiselfie. Selfie, alam mo yung selfie. Pero hindi po. Nagka-text. Dati po kasi nung panahon namin wala namang mga cellphone, so ang problema lang nun, pag may dumating na late, yes, yan. One time, natatandaan ko, lahat po yata na nagsabi, hindi siya naggalit no? Totoo naman po yun. Pero meron po kami kalamangan, yung mga naunang praise team, nasasayahan namin siya kung paano magalit. Nakita niyo ba siya kung paano magalit? So, meron kaming advantage. Mga tayo nagpa-practice kami sa ekonomiya, church. I think, mabigat na pyesa yung inaaral namin parang choir piece, capella. Si Brother Norman, na may ilang dumalaw. Si Brother Norman, saka po ako yung tenor sa praise team. Dalawa lang po kami ng time na yun. Siya po yung lagi may mic lagi. Yun.
Turo, ganyan. Tapos, soprano, tapos tiklado siya ng piano, alto, tenor. Ewan ko, nakukulitan yata kami nun eh. Kung makulit po kasi siya eh. Tapos, uy, gulong, hanap tayo ng pyesa. Ayun na si Ate Abby mag-galit. Hindi mag-galit. Tapos si Ate Abby, nagtitiklado ng piano, tapos nakagaling sa pyesa. Ginawa po niya, alam niyo, hindi, monoblock yata yung chair sa Eco nun. Pag din ganun, monoblock, talagang hinawi niyang ganun. Sabi namin, oh, Ate Abby, you got mad! Palakpakan kami. Hindi po. Pagkatapos nun, wala na. Hindi na ako. Parang kami students, para most talkative yan. Check. Kami po dalawa ni Brother, can you please Brother Norman? Yan, siya po yan. Kami po yung recipient ng galit ng feeling ko kako na ang galit ni Ate Abby. Yun po. So si Ate Abby, reklamo daw sa ministry. Okay na po yung time ko. Dahil sa reklamador puro reklamador eh. Noong nagsisimula po ang praise team, isa sa mga goals namin ay yung mag-introduce ng praise and worship songs sa different churches. So, isa pong mahirap na task yun kasi kailangan po kami pumunta sa mga probinsya, mga sobrang liliit na churches, wala pong mga drums, wala rin pong piano. Keyboard lang po yung dala namin na Casio. Diba? Tapos, ang ginagawa po namin doon, magtuturo, magpapakanta. Tapos, pagkatapos ng every song or every event na gagawin namin, meron pong pakain. Dahil po sa ang praise team ay binubuo ng different praise and worship leaders na may character, may attitude, may angst, no? Panay-panay kami sa hilig ng mga pagkain, maraming may mga artist na pagkain. Pero si Ate Abby, ang bukod tanging walang hinaayawan. Wala masamang tinapay kay Ate Abby. Lahat paborito, lahat ng ihain, ay, paborito ko yan. So, puting gusto susunod my favorite, mga gano'n siya. Mahilig siya magsabi na, paborito ko yan. Kahit paminsan-minsan, magkukos sa kanya ng discomfort. Yung allergic pala siya doon sa kinakain niya. Pero lagi niya sinasabi sa amin, yan lang ang nakayanan ng church. Pagtsagaan natin. So, from there on, hindi na po kami masyadong reklamador na hindi namin sinasabi. Paminsan-minsan, pagka nandun na po kami sa van, sa mga pauwi na kami, doon lang po kami nagre-reklamo. Sumasang-ayon na lang si Ate Abby na, okay. Pero madalas din, pinipilit na lang po niyang kainin. Yung mga, pero hindi po halata na matapos si Ate Abby. Paminsan lang po. Ayan, reading po. Gumawa po ako ng kopya kasi ayaw pa kuya. Kami po yung anak-anakan ni Ate Abby. Ito si Josie and asawa ko si Sense. Okay, sino naman yun? Ayun. Aming mother hen, Reynang Langgam, kung tawagin namin siya. Kasi di pwedeng walang stopover talaga kapag nasa sa kami gathering or events. Kasi talaga madaming sikahan, madaming kausap, talagang dito siya. Kaya Reynang Langgam yung tawag namin sa kanya. I have known her for almost 15 years and since then, sa kanya ko nakita yung tatak ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Pagmahal, sincere, patient, humble, lahat friends niya. Wala yata masamang tinapay kay Ate Abby. Ang daming best friend. May best friend 1, may best friend 2, best friend 3, very best friend, super friend, best friend forever. Everyone loves her. Kahit pagod and masama yung pakiramdam niya, walang hinihindihan, lahat nagbibigyan. Always open yung arms niya, most especially when it comes to ministry. As in, siya yung type na person na hahangaan mo talaga kasi walang reklamo sa buhay. Sa dami ng dinanas ng sakit, simula po nung 10 years old na kinuha ng maaga yung tatay niya, and later on pati yung nanay niya. And then nung magka-cancer siya, instead of giving up, si ate nagpatuloy pa rin siya sa buhay niya. Si Ate Abby, kapag kinakamusta ko, always alright, lagi nakasmile. But one time, nakachat ko siya sa FB and
this message talaga makakapagpatunay how strong yung faith niya. I said, "Kamusta po kayo, pati si Kuya Wayne?" And this is what she said. "Madami pa rin pagsubok, pero kaya naman with the help of God. Hindi na natapos-tapos sakit ko. Sabi ko nga sa prayer ko kagabi, hindi na ako magtatanong. Basta if I live for Him. But if I die, I get to see Him." A very, very strong statement of faith. Everyone here, I know lahat po tayo uminom si Ate Abby. Pero mas importante sa akin yun is kasama niya na yung mga magulang niya na masaya na nagpupunin sa Panginoon. Yung walang cancer na asthma na magpapahirap sa kanya, and wala na rin po yung mga taong nananakit sa kanya. Kasi everything na magsusumbong siya sa amin inside, kami po yung unang nasasaktan para kay Ate. Salamat kay Ate Abby and kay Kuya Wayne na hindi kami pilit na kaibigan lang. You treated us as Sarah and JC na isang tayong buong pamilya na lagi magkakasama. Ang dami mo nagawa, Ate, para sa buhay ng taong nandito ngayon. And ikaw din yung naging way para sa aming dalawa ni Cyrus. Kaya sobrang walang makakalimot sa binigyan mo para sa amin lahat. You will always be a living legacy, Ate. We will see you soon, Ate, but not yet. Sa ngayon, rest well in our Father's loving arms, because you are now. Hindi, actually, ayaw ko talaga magsalita. Nandun na sa lahat yung sinabi ni Joseph. Isa lang yung, well, siguro pwede ko i-share, hindi siya reklamador sa buhay. Kita naman natin yung buhay nila ni Kuya Will. Hindi parang niya, wala sila dun sa, oo, nakakalabas, pero di tulad ng maraming tao na kaya bumili na ganito, kaya bumili. Siguro nagkakaroon sila dahil sa pagpapala. Diba? And yet, sa buong buhay ko, yung buong time na magkasama kami ni Ate Abby, hindi ko narinig sa kanya yung ano ba naman itong buhay na to. Lagi na lang bang nasa ilalim ako, parang ganun. Wala ka talagang maririnig sa kanya kahit na siguro, di ba, hindi natin alam na kinuha na siya kasi hindi siya nagre-reklamo. Diba? Mas madalas pa nga ako magreklamo para sa kanya. Every time na nagsusumbong siya na ganito, medyo may konti na problema sa buhay dahil ganyan. Ako yung Ate Abby naman, pwede ka namang mag-react, pwede ka namang magsabi mo nahihirapan ka na. Hindi naman lahat ng panahon pwede. But sabi nga natin, hindi ganun si Ate Abby. Hindi ganun ang pagkakailangan natin kay Ate Abby. Diba? So, yun.